Henesis Kapitulo 49. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, Magpipisan kayo, upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Magpipisan kayo at kayo'y makinig, kayong mga anak ni Jacob, at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasakdalan ng kamahalan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataglay ng kasakdalan, sapagkat sumampa ka sa higaan ng iyong ama. Hinamak mo nga, sumampa ka sa aking higaan. Si Simeon at si Levi ay magkapatid. Mga almas na marahas ang kanilang mga tabak. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo. Sa kanilang kapisanan ay huwag kang makiisa, kaluwalhatian ko, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sumpain ang kanilang galit, sapagkat mabangis, at ang kanilang pag-iinit, sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa Jacob, at aking pangangalatin sila sa Israel. Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa leeg ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huda ay isang anak ng leon. Mula sa panghuhuli, anak ko, umahon ka. Siya yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang leyong babae, sinong gigising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa. Hanggang sa ang Shilo ay dumating, at sa kanya tatalima ang mga bansa. Naitatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas, at ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas. Nilabhan niya ang kanyang suot sa alak, at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang mga mata ay mamumula sa alak, at ang kanyang mga ngipin ay mamumuti sa gatas. Si Zabulon ay tatahan sa daungan ng dagat, at siya'y magiging daungan ng mga sasakyan, at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. Si Isakar ay isang malakas na asno, na lumulugmok sa gitna ng mga tupahan. At nakakita siya ng dakong pahingahang mabuti, at ng lupang kaaya-aya, at kanyang iniyukod ang kanyang balikat upang pumasan, at naging aliping mang-aatag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan, gaya ng isa sa angka ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan at ulupong sa landas, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo, na anupat nahuhulog sa likuran ang sakay niyaon. Aking hinintay ang iyong pagliligtas, O Panginoon. Si Gad ay hahabulin ng isang pulutong, ngunit siya ang hahabol sa kanila. Hinggil kay Aser ay lulusog ang tinapay niya, at gagawa ng masasarap na pagkain. Si Neptali ay isang usang babaeng kawala. Siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mamamana, at pinana siya at inusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan, at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagmula ng pastor, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos ng iyong ama, na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat, na siyang magpapala sa iyo, ng pagpapala ng langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata,
ang mga basbas ng iyong ama, na humigit sa basbas ng aking mga kanunuan, hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan, mga papa sa ulo ni Jose, at sa tuktok ng ulo niya na bukod tangi sa kanyang mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobo na mga agaw. Sa kinaumagahay kanyang kakanin ang huli, at sa kinahapunan ay kanyang babahagihin ang samsam. Ang lahat ng ito ang 12 angka ng Israel, at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila, at sila'y binasbasan, bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kani-kaniya. At kanyang ipinagbilin sa kanila at sinabi sa kanila, Ako'y malalakip sa aking bayan. Ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang, sa yungib na nasa parang ni Efron na Heteo, sa yungib na nasa parang ng Makpela, na nasa tapat ng Mamre, sa lupain ng Kanaan, na binili ni Abraham, na kalakip ng parang kay Efron na Heteo, na pinakaaring libingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sara na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebeka na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili sa mga anak ni Het. At nang matapos ni Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan, at nalagot ang hininga, at nalakip sa kanyang bayan.